Mga master, marami pong nagpapadala sa atin ito. Isa pong memorandum no, na sinasabi nila, Master Jet, ngayon na daw April 5 yung release ng clothing allowance. Minsan talaga ay parang yung excitement natin ay marami tayong naiisip kaagad without checking on the laman ng memo. Kung titingnan po natin yung heading galing po ng COA, Commission on Audit. Tapos memorandum to all COA officials and employees. Oo nga po, intended ito for the release of uniform clothing allowance. Pero galing sa COA para sa COA. So ito nga po ay siguro yung excitement na rin po natin na makatanggap ng clothing allowance ay yun po yung nagtulak kung bakit ini-interpret natin na ito ay para na po sa lahat. Masasabi ko po ito ay intended for COA personnel. Nagbibigay lang sila ng impormasyon sa kanilang mga tauhan na sa agency nila. Ngayong April 5 sila magbibigay ng uniform clothing allowance. So it does not speak for DepEd, it does not speak for different agencies. It speaks for COA. Ngayon, ano po yung maliban po na mayroong ganito ay hindi naman po nangangahulugan yon na yung DepEd ay walang uniform clothing allowance as early as April 5. No, kasi nga kahit April 1 or April 2, kung nandyan na po yung allocation ay pwede nang mag-release no yung division ninyo. No, hindi kasi galing sa DepEd Central Office yung pag-release ng clothing allowance, kundi dyan po sa division ninyo. Kung kayo po ay implementing school, galing mismo sa school ninyo kasi sa inyong school yung papasok yung allocation, so sila mismo yung mag-process. So as early as April 1, 2, 3, first week of April pwede naman talaga mag-release ng uniform clothing allowance, no? Pero for DepEd pwedeng magkaiba kasi nga yung process po pagbabayad niyan ay per division or per implementing school. So, yung mga ibang division na nagka-prepare na ng uniform clothing allowance, pwedeng ang maibigay yan sa Martes, no? Lunes nila isubmit sa bangko, Martes agad-agad na matanggap. Pwedeng ganun po. So, pero may nakikita din po tayo magandang signal, no? Magandang senyales dito po sa memo na ito ng COA. Kasi si COA ay sa pagkakaalam po ninyo, 'di ba? Sila po yung nag-check sa mga transactions ng mga agencies. Si COA mismo magre-release ng 7,000 na uniform clothing allowance. So it means na kung yung agency ninyo magre-release ng 7,000, edi hindi yun magiging AOM ni COA. Bakit? Kasi si COA mismo nag-release ng 7,000 na uniform clothing allowance, 'di ba? Yung naging basis ni COA dito ay yun pong National Budget Circular para sa release ng 2024 na budget. Annually, meron pong National Budget Circular na siya pong nagiging basis ng pag-release ng mga approved na budget sa isang taon. No, and doon po ay included talaga yung 7,000 na uniform clothing allowance. Kung titingnan po ninyo yung memo ni COA, dalawa po yung basis nila. Una, yung budget circular ng 2016 yata yun. Yun po kasi yung existing na basis for the guidelines, mga requirements, kung sino yung eligible makatanggap ng uniform clothing allowance. Pero doon nabanggit yung 6,000. Ngayon, mayroong pangalawang basis at yun po yung National Budget Circular para sa release ng 2024 budget kung saan nakapaloob yung 7,000 na uniform clothing allowance. So, kumbaga, yung 2016 budget circular ay para sa qualifications, eligibility, tapos itong National Budget Circular for 2024 ang basis doon sa amount. So yun po yung naging basihan ni COA base po doon sa memorandum na nakikita po natin. So it shows na it's safe, no? Safe pala na mag-release ng 7,000. Kaya naniniwala po tayo na yung mga division offices po na nag-release ng kasalukuyang 6,000 sa uniform clothing allowance, one of these days ay panigurado i-release din po nila yung 1,000 na kulang, no? Kasi nga yung nasa budget talaga ay 7,000 para po sa uniform clothing allowance. Yun ay approved sa
budget ngayong taon at isa pong batas ang nagpapaloob ng budget na yan, kaya karapatan ng mga empleyado na matanggap ang halaga na nakapaloob doon sa batas para sa 2024 budget na Uniform Clothing Allowance.